sa legal battles ni Kibuloy dito sa Pilipinas kapalit ng pagsuko nito. Ayon sa Pangulo, prerogative na ito ng korte. Nako po, ay gustong sumuko. Kung susuko ka Kibuloy, huwag kang magkaroon ng kondisyon. Harapin mo ang iyong kaso. Ay malayo sa katotohanan ng mga sinasabi mo eh. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang painit ng painit, patindi ng patindi, mga mahal kong taga-subaybay. Itong ating pagbibigay ng latest update tungkol dito sa paghuli kay Kibuloy diyan sa loob ng tunnel, sa ilalim ng lupa. At siyempre, diyan sa loob ng compound ng KOGC. Naku ho. Ito, bagong latest update ay hindi na ho makatiis. Itong si Kibuloy, nahihirapan na ho. Diyan sa ilalim ng tunnel. Desperado na ito. Dahil nagparamdam ho na siya ho ay susuko. But mayroon pong kondisyon bago siya sumuko. Ang lahat pong kondisyon na yan ay gustong iparating dito sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Datapwat sa puntong yan ay nakarating na ho kay Pangulong Bongbong Marcos ang pakiusap at kondisyon ni Kibuloy sa kanyang pagsuko. Nako ho, ay hindi ho ito fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, inaanyayahan ko po kayo na wag umalis at nasa ganun ho, gusto kong ibahagi ho sa inyo itong kondisyon tungkol sa pagsuko ni Kibuloy. Nakarating na ho kay Pangulong Bongbong Marcos at siyempre mayroon na rin hong kasagutan si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa hinihingi na kondisyon ni Kibuloy upang siya ay sumuko. Nako, ay pinapawisan na ito diyan sa ilalim ng tunnel at ang kanyang mga kasama. Bago po tayo magpatuloy, mga mahal kong mga taga-subaybay, kayo ba ay payag dito sa mga kondisyon ni Kibuloy bago siya sumuko? Ay para lubos nyo pong maunawaan kung ano ito, mga kondisyon na ito, ay ibabahagi ko po sa inyo yan. At gusto ko po muling ipaalam sa inyo na closer na ho, palapit na ng palapit ang ating kapulisan sa pangunguna ni General Torre dito po sa ginaganap na pagtugis, paghuli kay Kibuloy. Datapwat sa puntong ito ay ramdam na ho ni Kibuloy na malapit na rin po sa kanyang kinatatayuan diyan sa loob ng tunnel ang kapulisan sa pangunguna ni General Torre. Nako, muli kong ulitin na ang ating pong kapulisan sa pangunguna ni General Torre, mayroon po silang batayan, confident, tiwala na mahuhuli si Kibuloy bagaman ang lahat pong galaw, maaksyon na galaw na paghukay diyan ho sa kinatatayuan, pinaglulunggaan ni Kibuloy, ay yan po ay confidential, mga kaibigan. Ayaw ngang amin ni General Torre, di ba? Wag po tayong mag-alala. Sa kabila ho ng hindi pag-amin ni General Torre na wala po silang hinuhukay, katulad nga po ng nasabi ko ho, karapatan niya hong hindi aminin na hindi po sila naghuhukay. Ba't ang buong katotohanan ito ang magiging susi, ang paghuhukay po nila, para na sa ganun ay mapusasan si Kibuloy sa lalong madaling panahon. But bueno, ito ho, ito ang kapanapanabik, ang mga kondisyon ni Kibuloy.
na pinarating ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ay magugulat ho kayo dito sa mga kondisyong ito. Ito lang ho nakikita ko na wanted na may ganitong kondisyon. Parang pabibi. Ano kaya naman masasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos? Mayroon pong kasagutan dito si Pangulong Bongbong Marcos. Eto ho, pakinggan po natin mga mahal kong taga-subaybay. Inabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na mamagitan ang gobyerno ng Pilipinas sa kanyang mga kaso na nakabinbin sa Estados Unidos. May detalye si Kenneth Pasyente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala na sa kamay ng pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon kung manghihimasok ang Estados Unidos sa kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hirit ng kampo ng nasabing pastor na maglabas ng written assurance ang Pangulo at si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para hilingin na hindi makikialam ang US sa legal part. Nako, ay maliwanag ho na tinabla. Ibig sabihin ng tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kondisyon ni Kibuloy upang siya ay sumuko ay pinagagawa ho ng sulat, rating na sulat, sulat. Talagang matindi ito si Kibuloy na hindi siya ibibigay diyan sa bansang Amerika kapag siya ay sumuko. Talagang takot na takot ito sa Amerika. Bakit ka matatakot sa Amerika? Anong ganda ng kulungan doon? Aircon, Gusto lang po aircon ng kulungan din. Kahit sa Hong Kong ho. Napasok ko na rin yung kulungan ho ng Hong Kong. Hindi lang po tayo nakulong. May binisita lang po diyan tayo sa kulungan ng Hong Kong. Aircon, maraming prutas, libre prutas na pakain pa. Dahil pabalik-balik lang po tayo diyan sa Hong Kong. At mayroon po tayong minsan pinagkakabalahan, ay napasok po natin yung kulungan diyan. Talagang namaganda. Kaya hindi po tayo nakulong. Mga kaibigan lang po natin na nag-overstay. Binisita po natin before diyan. Eto, idiretso po natin. Ni Kibuloy dito sa Pilipinas kapalit ng pagsuko nito. Ayon sa Pangulo, prerogative na ito ng Korte. Kailangan ang kausap niya ang Korte. Dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arrestuin siya. So, follow these conditions that is putting in our material. Hindi na rin pinatulan pa ng Pangulo ang naging pahayag ni Vice President Sara. Ay, papunta na kay Sara Duterte ito. Yun, tinabla ho. Hindi wala na ho sa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga desisyon na yan, na gusto niya gumawa ng written na ika nga po mismo galing sa kamay niya. Sabi ni Kibuloy na hindi ho siya ibibigay sa mga kano. Nako, ay matindi. Ay tinanggihan ho, dapat lang ho. Mga kaibigan, tama po ba ang ginawa nitong pangating Pangulong Bongbong Marcos na tanggihan itong kondisyon ni Kibuloy na gumawa siya ng kasulatan na hindi makikialam ang Amerika? Ibig sabihin na ayaw niyang ibigay siya sa Amerika. Ay kung pipirma ho at gagawa ng sulat, ay susuko ba naman itong si Kibuloy? Kaya sabi niya, yun ang kondisyon na binigay niya. Pinadaan mo sa mga abogado, mga kaibigan. So makatuwid, alam ng abogado kung nasaan si Kibuloy. Nagagawa ho niya magbigay ng anumang mga kondisyon na pagsuko dahil alam niya ho na malapit na siya sa katotohanan na anytime kapag itong paghukay na ito ay nahukay ho siya sa ilalim ng tunnel, ay mapupusasan siya. Kaya nagpaparamdam na ho na siya ay susuko, na mismo nagpapahiwatig na gusto siyang sumuko ay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sandali lang ho. I-play po natin itong isa pang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na mamagitan ang gobyerno ng Pilipinas sa kanyang mga kaso na nakabinbin sa Estados Unidos. May detalye si Kenneth Pasyente. Inulit ko ho. Binigyang diin ni Pangulong
Ferdinand R. Marcos Jr. na wala na sa kamay ng pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon kung manghihimasok ang Estados Unidos sa kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hirit ng kampo ng nasabing pastor na maglabas ng written assurance ang Pangulo at si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para hilingin na hindi makikialam ang US sa legal battles ni Kibuloy dito sa Pilipinas kapalit ng pagsuko nito. Ayon sa Pangulo, prerogative na ito ng korte. Nako po, ay gustong sumuko. Kung susuko ka Kibuloy, huwag kang magkaroon ng kondisyon. Harapin mo ang iyong kaso. Ay malayo sa katotohanan ng mga sinasabi mo eh. Sino ka ba? Sino ka ba para magbigay ng anumang kondisyon? Ikaw isang Kibuloy. Ang pagkakaiba mo lang ay marami kang pera. Kami ay mayroong pera ka, kaunti. Hindi ko nga alam kung saan galing ang pera mong napakarami. Kaya't mas mabuti yung tunnel ho. Na diyan ka nagtatago. Hindi na po tayo nagko-conclude. Hindi natin alam kung ano pa ang madidiscover diyan sa ilalim ng tunnel na yan. Kapag yan lahat ay nagalugad at nakita mismo itong mismong entrance. Mahabang talakayan na naman ito kung tatalakayin po natin about sa tunnel. Dito muna tayo mag-focus, bigyan ng highlight sa pagsuko ni Kibuloy. So malabo ho, tinanggihan, tinabla. Umiyak na naman ito kanilang mga tagasunod dahil tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga kondisyonis na pagsuko ni Kibuloy ho. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, mga mahal kong taga-subaybay, na itong si Kibuloy ay patong-patong na kaso ho. Na ika nga po unang nagkaso dito ay ang bansang Amerika. Tapos dito po patong-patong din na kaso. Madami yung kinakarap niya na kaso. Sinasabi ng kampo nyo, ang laging dinadakdak, laging sinasabi ng inyong abogado na mahina ang kaso. Bakit kung mahina ang kaso hindi nyo haharapin sa korte? Hindi mapapatunayan. Alam ko inosente ka pa dahil meron po tayong kasabihan sa rule ng ating batas na kapag hindi ka pa nahatulan ay inosente ka pa. But sa lalong para sa lubos na pangunawa ng taong bayan na malinis ang iyong pangalan dito sa tinatawag na you are innocent, Kibuloy, dapat patunayan mo yan sa korte na beyond reasonable doubt. Korte ho, hindi ho diyan sa lansangan, hindi sa social media. Hindi naman pulis, hindi ka naman kinakalaban ng pulis eh. Kibuloy, hindi ka rin kinakalaban ng taong bayan. Ang gusto lang ng pulis, siyempre, ng taong bayan, hindi lahat. Hindi kasama ang iyong tagasunod. Ay mahuli ka. At ayan po ay trabaho ng kapulisan. Hindi ka hahatulan ng kapulisan. Hindi ka rin hahatulan ng taong bayan. Korte ang maghahatol sa iyo. Datapwat sa paghuli ng pulis ay related ho dito na saklaw na sila ang dapat gumawa niyan. Siyempre ang taong bayan ay hindi mo masisisiyan kung ano man public opinion na maririnig mo dahil kabahagian ng isang tao na isang wanted katulad mo Kibuloy na lalong-lalo na ang iyong abogado ay nagkakaroon ng mga character assassination kahit sa mga taong bayan, sa mga kapulisan. Alam niyo, ang lahat ng pagtatanggol ng abogado ay may hangganan. Kung saan lang kayo dapat magtanggol. Alam niyo yan, sinumpahan niyo yan bago kayo maging isang abogado. Itong abogado na ito sumusubra na din lumalabas tuloy na ikaw toryon ay protector at nagkukukup ka ng isang pugante na isang wanted na walang iba kundi si Kibuloy. So nako, mapapahaba na naman tayo dito. Nabitin na naman ako, lagi akong bitin so maliwanag po mga kaibigan dito, tinanggihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kondisyon para sumuko itong si Kibuloy. So malabo ho. So intayin po natin dito, bagamat matagal, very closer na po
dito sa para mahuli si Kibuloy.